tumataginting na 1.1 million and 18,000. At magkano ang expenses? Kita minus pinuhunan, 211. Hello mga kapigis! Once again, this is Maria Clara, and for today's video, ito na yung pinakahihintay ng lahat. Kung magkano ang kita, magkano ang puhunan, at magkano ang expenses. So, para mag-gets ng lahat, there are 3 ways kasi para magbaboy. Una is yung farrow to feeder. Ito yung mga inahin lang yung inaalagaan nila. And then, ang goal nila is manganak yung mga inahin at ibenta ang mga biik sa mga magbababoy. Second, ito naman yung fattener to finish. Ito yung tinatawag na palakihin baboy, kung saan bibili ang magbababoy ng biik and then palalakahin niya yon hanggang mag 70 to 120 kilo. And third, ito yung pinakamalaking kita actually kasi i-combine mo yung first at second. Ibig sabihin, may inahin sila ang nagpaanak ng biik, piglet production kumbaga, and then sila na rin yung nagpalaki up to finish hanggang sa maibenta siya, hanggang sa mag 70 to 120 kilos yung palakihin baboy yan. So, take a look sa screen. Okay, as you can see here, first column natin ay pig age. So, dito sa area na to, makikita nyo 5 days to 35 days. Ang tawag dyan, booster. Pag nag 36 to 50 days na, ang tawag na dyan sa stage ng baboy ay pre-starter. Pag 50 to 85 days, starter. 85 to 160 days, grower. And 161 to 220 days, finisher. So, kung ang goal mo ay palakihing baboy lang, usually, bibili ka ng biik, hindi naman po 5 days old. Siyempre, hindi pa mag-survive yung biik nun. Kumbaga, pag binili mo yung biik, at least 8 to 10 kilos na yung weight ng biik, at nasa pre-starter stage na siya. So, palalakihin niya ng isang magbababoy up to 3 months or 5 months. Pag 3 months mo binenta yung baboy, ang ideal weight kasi ng baboy usually dapat nasa 70 kilograms na yan. Ngayon, yung iba naman, di ba kasi binibenta agad nila kahit 3 months pa lang. Kasi nga, cash flow din, wala na ganong pang sustain, pang pondo sa feed, kaya binibenta na nila agad. Pero usually kasi pagpatak ng 4 to 5 months, dyan na yung mabilis na lumaki yung baboy. Kaso nga lang, may katakawan na yan sila sa feeds. Pero mababawi mo naman din. Yung iba, kapag sinasagad hanggang sa finisher, na ibebenta pa nila ng 80 to 120 kilograms yung baboy. So, itatimes mo yan kung magkano yung live weight sa location. Now, yung iba naman, gusto umabot sa yung tinatawag na dumalaga ng baboy. Ibig sabihin, mag-iinahin na siya. Huwag kayo makonfuse sa mga terms kasi kahit ako nung bago pa lang ako nagbababoy, may mga terms na ang weird. Halimbawa, ang tawag nila sa inahin na ready na to mate, naglandi na yung baboy. Yan, naglalandi na yung baboy. Ang weird. Tapos, sa inahin naman, ang tawag dumalaga kung sa tao ay teenager na malapit ng magbuntis, dumadalaga na siya. So, what will happen kung ipoproceed mo sa hanggang mag-inahin yan, hindi mo siya ibebenta pagkatapos na sa finisher stage? 220 days, siguro mga 7 months, pwede mo na yan pasampahan or ipakasta, in English ipastud. Pero bago mo yun gawin, meron tayong tinatawag na flushing. 14 days po yan mga kapigis. Ibig sabihin na flushing, bubusugin mo siya ng bubusugin. Zoom out ko. Zoom in, zoom out. Ayan. Kung mapapansin nyo, nandito sa section na to yung serving per pig. Siyempre, pag pig pa lang, kulang-kulang 1 kilo pa lang, hanggang sa kalahating kilo, hanggang 1 kilo, Pero pagdating nyo sa flushing stage, ito 2.5 kilograms to 3 kilos per day mo na siya. Kailangan kasi niyang mabusog. Kumbaga, kinokondisyon na natin yung katawan niya bago siya ipakasta. Dito sa file na to, makikita nyo, talagang in-indicate ko individually kung kapag gantong edad na or gantong stage na yung baboy, ganong kadaming feeds na ang ipapakain mo sa kanya, anong klaseng feeds ang ipapakain mo sa kanya, bali ilang days mo ipapakain sa kanya yung gantong uri ng feeds, magkano per kilo yung feeds na yon, magkano ang total niya per day, at magkano yung kabuuan niya na magagastos mo sa loob ng 30 days. So, halimbawa dito tayo sa flushing. Tandaan nyo bawat stage ng pagbababoy, ibang kinds of feeds na yung ipapakain mo sa kanya. So, sa flushing, pwede na siyang magsimula sa gilt developer feeds. 14 days niya, 2.5 kilograms daily ang pakain mo sa kanya. Dito sa location ko, ito ang range ng mga feeds per kilo yan. This is not accurate mga kapigis kasi ang mga feeds, depende talaga siya sa location and sa brand. Pero siguro ang difference or margin lang, mga hindi naman tataas sa 5 pesos. Yung difference mga kapigis, more or less. So, nandito na siya mga kapigis. Halimbawa sa flushing stage, 14 days, gilt developer ang feeds na ating ipapakain sa kanya. 2.5 kilograms daily. Ang amount per kilo ay 32.60. So, ang total per head na magagastos mo per baboy na gusto mong gawing inahin is 81 pesos and 50 cents every day. So, kung ita-times natin yung 81 sa loob ng 14 days, ang total niyan is 1,141. So,
Yung computation na to, screenshot nyo na lang kung saan kayo komportable mga kapigi, is from 5-day-old hanggang mag-finisher siya, hanggang sa magbuntis siya, hanggang sa manganak siya. Ito, nagpapasuso na siya dito sa stage na to, lactating feeds na yung pinapakain natin sa kanya, at hanggang sa mawala yung kanyang mga inanak na biik. From pagkabili mo ng biik hanggang sa manganak siya, nasa 311 days mga kapigi. Siyempre, dagdag mo pa yung ina-nursing niya pa yung mga biik niya, no? So, total of 335 days. After nyan, ang sarap na sa pakiramdam ng harvest. Talagang every 5 days ka na. Kasi dito, hinintay mo pang lumaki yung biik mo. Hinintay mo pa siya hanggang sa mag-teenager siya, kumbaga hanggang sa magdalaga siya. Pero once nanay na siya, ayan, parang sa mag-asawa lang. Pag nanay na, naanak ka na ng isang beses, yan, dire-diretso na yan aanakan. So, ganun siya mga kapigis. So, in-explain ko na sa inyo yung feeds. Andito na yan ha. Summary tayo. Sa inahin, ito ang ating expenses. Ang feeds consumption natin from biik hanggang mag-inahin, hanggang manganak, hanggang mawalay ang anak is 20,936.90. Dapat hindi kasama to. Dapat 20,162 lang. Hindi kasama to. So, 20,162. Okay, and then, syempre, yung kulungan ng baboy, pinaka-investment mo. Iba po kasi yung kulungan ng inahing baboy at iba din yung kulungan ng mga patabaing baboy o palakihing baboy. Kung mapapansin nyo yung mga kulungan ng mga inahing baboy, para silang nakakulong talaga sa very small amount of space lang. And then yung mga palakihing baboy, nasa isang box, sama-sama na yan sila. 10 heads, 15 heads, or 20 heads, sama-sama na yan sila dyan. Para sa kulungan ng inahing baboy, ito ang projected amount. 15,000 yung magagastos. Next, syempre, bumili ka ng mga biek na gagawin mong inahin. Vitamins and medicines, nasa 100 lang mga kapigis kasi yung isang sachet nga na nasa 30 to 50 pesos. Dami-dami na nun, sobra-sobra na siya. So, ang estimate natin ay 39,762 pesos ang puhunan natin sa isang inahin. Kasama na dyan ang kulungan ng baboy, ang feeds niya hanggang manganak siya, at ang paunang biik na gagawin mong inahin. Magkano naman ang kita natin? So, punta tayo dito sa revenue. Ang inahin kasi nanganganak siya ng 14 piglets up to 7 piglets. Yan ang range ng inaanak nila. Pero pagpalagay na lang natin na 10 piglet yung iaanak ng inahin natin. So, ang benta natin dyan is 4,500, 5,000, 4,700. Dito 4,700 sa location. So, meron ka 47,000 sa isang inaka ng isang inahin. Siyempre, ima-minus natin dyan yung feeds nitong 10 na piglets na to. Yung booster feeds niya, nandito. Yan, ikaw pa magpapakain yan, hindi mo pwedeng ibenta yan ng sanggol pa. Kailangan medyo may alalay na siya ng booster feeds. So, 774.90 ang gastos natin, ano, for 30 days na yan. Sana, ayan, 774.90 times 10 na piglets, diba? Ang ating projection. So, idagdagan natin ang vitamins and medicine. May mga gastos kasi tayo dyan sa technician, halimbawa yung pagkakapon, mga bakuna, mga pampurga, and everything. So, ipagkalagay na lang natin 1,000. Tapos, yung bayad sa technician natin, 1,500. Para yan sa insemination. So, guys, ito, baka nawilibig ka, saan ito kukunin itong vitamins na to? Saan kukunin itong technician na to? Saan ba? Huwag kayong mamindang sa maliliit na bagay na yan kasi everything is online na. Nasa online groups na yan. Or, actually, lahat ng mga supplier ng feeds, meron na yung technician. Alright, so pagbanggain na natin yung expense natin at yung kinita natin. So, ang nangyari, negative 3,011. Ibig sabihin mga kapigis, halos na ROI na natin agad. On the first harvest pa lang, yung ating pinuhunan na kulungan ng inahin ng baboy, paunang biik, at yung feeds, syempre, hanggang sa dumalaga siya. Actually, okay na to mga kapigis in terms of ROI na on the first harvest, nabawi mo na, halos nabawi mo na agad yung puhunan mo. Ang aabangan mo na dyan ngayon is yung panganganak ng iyong inahin. Kasi tapos na siya sa biik period, sa pre-starter, starter, tapos na siya. So, ibig sabihin, kagaya ng sinabi ko kanina, nanay na yung iyong alaga. Pwede na yan manganak ng manganak. Ang nangyayari dito mga kapigis, after walay ang tawag po namin dyan, yung kapag yung biik pwede nang i-separate sa mami niya at kaya niya nang mabuhay sa feeds.
at hindi sa gatas. So usually, pag kawalay, magahin mo ulit yan, and then after 3 days, maglalandi na ulit yan. 3 to 4 days, usually, maglalandi na agad yan. Ibig sabihin na maglalandi, ready na ulit tumabak ang matres ni Mommy Pig. So, dating gawi, balik tayo dito sa day 1 to 7 ang pagbubuntis. Ito, gagawin natin, 6,712. Wala na tayong kulungan ng baboy, syempre. Hindi na din tayo gagastos sa biik. So, ito ay gawin natin second harvest. Yan. Okay, so ganun ulit. Ang projection natin, 10 piglets ang kanyang iaanak. Same expenses. So, ito ang ating revenue or kita. Okay, sabihin natin meron tayong 10 inahin. Ang kita natin sa 10 inahin every 5 months ay 299. Sabihin natin meron kang 50 na inahin. Ang kita natin dyan sa loob ng 5 months, every 5 months ay ayan. Pag naman 20 yung inahin mo, sobrang dami na. Large scale, big time ka na talaga nito mga kabibis. So, ito ang kita mo every 5 months. Yan. 10 inahin, 15 inahin, 20 inahin, 299, 449, 598. Yan ang kita mo. Ito ay profit na kasi tanggal na dyan yung tanggal na dyan yung ating expenses. Ngayon, magkano naman ang puhunan? Balik tayo dito sa taas. Paunang puhunan natin ay 39,000 per pig. Na again, after 1 year, almost ROI mo na siya. 39,760. Okay. Meron kang 10 inahin. Ang puhunan mo dyan ay so again, meron kang 10 inahin. Ang puhunan mo sa 10 ay 319. Kung meron kang 50 na inahin, ang puhunan mo dyan ay yan. Kung meron kang 20 na inahin, ang puhunan mo dyan ay ito naman ang puhunan. Which is, mababawi natin sa first harvest natin. Ngayon, paano naman kung halimbawa, hindi mo ibebenta yung biik mo? Ito, laki talaga ng kita mo dito mga kapigis. So, instead na ibenta ang mga biik, pinalaki mo lahat. Medyo marami-rami lang to kasi kung 10 yung inahin mo, nanganak ng 10, 100 na fattener ang iyong aalagaan, marami to. So, kailangan mo na ng dalawang caretaker nito, dalawang taga-alaga. Tapos, another investment sa kulungan. Pero, puhunan sa isang kulungan ng baboy, good for 10 heads, nasa 50k, 40 to 50k. 10 baboy na yan. 100 yung baboy mo. So, kailangan mo na 500,000. So, 50,000 per 10 heads. Ang gastos sa kulungan ng baboy times 10. So, ito ang gastos mo sa pig house. Tapos sa feeds, akyat tayo dito. Ang gastos mo ay ito lang. Hanggang grower. Yan, hanggang grower lang. Hanggang grower. 5,320. Yan, 5,320 times 100. Ayan. Vitamins. Bits. 100 times 100. 10,000. And then, hindi mo na kaya alagaan yan. Kailangan na ng caretaker dyan. Depende kung magkano ang yung karawang sahod. Pero dito kasi 310 ang dito ang provincial rate. So ilang araw natin yan? Ilang araw to? 124 days. 10 times 2. Kasi dalawang caretaker po mo. 76,880 ang pasahod mo. Ito yung puhunan. Bigay natin dito. Ito ang puhunan mo. Tumatangginting na 1.1 million and 18,000. So magkano naman ang kita? Kasi masakit to eh. Hindi tayo sa kita yung masarap computing. Mahirap computing yung puhunan eh. Ang usually na timbang niyan ay 70 kilos times natin sa 100 times natin sa 190 pesos per kilo na kasi sa atin dito. So, lagi sa pagbababoy mga kapigis, first harvest is ROI. First harvest, laging dapat ROI na yan or almost ROI. May sobra pa tayo. Tuita minus pinuhunan, 211. Ngayon, sa second harvest mo, syempre wala ka ng gastos sa pig house. So, 700 na ang kita mo. Every time, manganganak yung 10 inahin, ng 10 pang biik, equals meron kang 100 na biik. Tapos yung 100 na biik mo na yun ay pinalaki mo. Now, kung ang question natin is saan tayo makakakuha ng buyer, actually, hindi naman na mahirap kumuha ng buyer. Kapag nag-uumpisa ka sa pagbababoyan, parang, naku, baka wala akong pag-dispose na nakakataba. Pero hindi, madali lang kumuha ng buyer. Kung bakit ulo ko, I hate math pa naman. Okay, that's it for today, guys. Kung meron ka mga questions, kung meron akong mga na-miss, mag-comment lang po kayo sa comment section, tulungan tayo. Sasagutin ko yung mga katanungan ninyo. Pero syempre, please naman, i-subscribe nyo naman ako, i-like. Tulungan nyo naman ako pang yung kikitain ko dito sa YouTube. Papula ko na rin ito, pandagdag ko na rin ito ng aking mga kabilikan. So, thank you mga kapigis. Again, this is Maria Clara. Please to like, share, and subscribe.